Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction itong post ng ABS-CBN News 5 hours ago. Tungkol ito sa posibleng meeting ng Pangulong Trump ng United States at Pangulong Marcos ng Pilipinas. So ito, there will be a meeting between President Ferdinand Marcos Jr. and U.S. President Donald Trump soon, according to Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. So, ang title dyan is PH, US is scheduling Marcos Jr. Trump meeting as soon as possible. ASAP. So, ang tanong, how soon? Okay, so, punta tayo sa link. Kailan ba? Ako, as a Pilipino, gusto ko mag-meeting ang dalawang leader. Bakit hindi? Kasi aliado naman tayo, hindi natin tatalikuran ang Amerika. That's for me. We've been close friends for a long, long time. Kaya lang, ano ang pag-usapan nila? Okay? Ito, ABS-CBN News. PH, US is scheduling Marcos-Trump meeting as soon as possible. We're looking, okay, ito yung statement ni Secretary Manalo. We're looking at hopefully as soon as possible. Alam ko na yung mga ganong sagot kasi naging spokesman din ako sa Northern Mindanao nung nasa serbisyo ako. Yung mga ganyang tanong ng media, kasi tinanong siya ng media. Manalo told reporters in a chance interview when asked about when Marcos Jr. is scheduled to meet the leader of the Philippines traditional ally. We're looking at hopefully as soon as possible. So, those are general statements. Parang masarap pakinggan, kaya lang, ang tanong, kailan yung as soon as possible? No. Ito, bantayan nyo. No specific dates. It's very hard to schedule. Yun na. Inamin mismo, salita ng DFA Secretary, it's very hard to schedule. Mabigat yun. Ibig sabihin, yung as soon as possible, matagal pa yun. Wala pa rin kasiguruhan. Ano sa tingin nyo? Manalo gave the statement days after his meeting with U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of Munich's Security Conference and weeks after a phone call between Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro and his U.S. counterpart Pete Hegseth. Okay. So, ulitin ko. Aliado tayo sa Amerika. And dapat i-maintain natin ang pakikipagkaibigan sa Amerika. But it does not mean na aawayin na natin ang China nang dahil lang sa sigalot sa West Philippine Sea. Yon ang my opinion. Napakaganda ang policy pronouncement noon ang candidate BBM bago mag-eleksyon ng 2022. Yung sabi niya na, let's pursue an independent foreign policy. Let's be friends to all, enemy to no one. Ang ganda. Dapat gano'n, no? Nasaan na? Ano nang nangyari? Kinaibigan natin ng todo ang Amerika to a point nga inaaway na ang China. I am not pro-China. Galit din ako sa pambubuli ng China dyan sa tinatawag na West Philippine Sea. Kaya lang, napakadelikado naman yung masyado kang kumiling sa US kasi superpower yan eh. Dalawa. Maiipit tayo. Bakit itong ating mga neighboring ASEAN countries, meron ding sigalot nila sa China, sa territory dyan sa South China Sea? Wala namang wala namang tensyon. Lalo ng Vietnam, na nung una, nagpapatayan na sila with China. Ngayon,
ayos. Bakit? Kasi ang Vietnam, hindi siya kumiling ng todo sa US. Tayo lang ang bansa dito sa ASEAN na masyadong dikit sa US. Kaya ito, marami ang pagbabago. I hope matuloy ang meeting. Kasi economic, kailangan natin yung economic relations natin with US. Kailangan natin yung makipagnegosyo sa kanila. So, maganda matuloy ang meeting. Kaya lang, pagdating sa defense and security, palagay ko, maraming pagbabago. Kasi iba ang palisiya ng Trump administration. Ayaw niya ng gyera with these superpowers. Yung nababasa kong mga articles, gusto ni President Trump makipagkaibigan kay President Putin, makipagkaibigan kay President Xi para mabawasan ang kanilang defense budget, yung matipid nila sa defense budget, gagamitin na lang sa pagtulong sa Amerika mismo. So, kasi make America first policy sa kanila. Yung mga gulo dyan sa South China Sea, wala kaming pakialam dyan. Problema nyo yan. Amin lang. Sa amin dito, Amerika kami. America first policy. O, tignan nyo yung ginagawa niya sa Ukraine. Nako, sinisisanti na, no? At inaatake niya si Zelensky. At ayun, nag-uusap na Putin and Trump para matapos na ang gyera sa Ukraine. O ganon din sa Gaza, nagkaroon na ng ceasefire. So, ito ang abangan natin na sana huhupa na ang tensyon sa South China Sea or West Philippine Sea itong administration ni Trump at wala na. So everybody, yung agawan sa teritoryo, pag-usapan lang muna yan. Hindi madala yan sa patapangan. At huwag naman nating ibigay ang ating territorial rights. Ipaglaban natin, kaya lang, hindi sa patapangan. Okay? So, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nang dahil sa inyo, may income tayo sa channel na ito at ginagamit natin ang sweldo sa YouTube, pagtulong sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Kawawa ang kalagayan itong tribo na ito. Ito, pinasorbi ko yung mga bahay na kailangang tulungan. Namimigay tayo ng yero at pako para maayos nilang kanilang mga bahay dahil tumutulo na ang ulan. Butas-butas na bubong. Panoorin nyo ang video na ito at salamat kay kabalikat kayo sa pagtulong sa tribong Talandig. Og muna ni ang balay ni kuya nga kugon og ako siyang duolon. Ayo kuya. Ayo. Oo. Sige. Dayon ko sa imong balay kuya. Muna ni kuya imong balay. Nga kugon. Oo, mo kadtong sagbot nga kugon mo na nimong balay. So kuha na gyud gipalid na sa hangin. Tungod sa kadagan sa hangin, gipalid na imong atop. Oh, so kana gasugdan na pud og kuan hangin ang imong atop nga naa dapit diri. So, wala na gyud mo kuya ikasilungan ani. Oo. Iko na og trapal apan ang trapal di man gyapon magsilbi kay naara man diya na butang. Apan naa man ang bangag gyud. Luoy yun kaayo mo kuya aning yung payag nga kugon ng intawon. Karon niya nga nakita naman gid ang imong balay nga ingon ani gyud luoy na gid mo kaayo. Mag-ready na ka og kahoy nimo daan na ka magkuha, manguha na ka og kahoy og magpatukod na ka og imong balay. Aron kay naanay kuan sa among balay, naanay sint, blinsint, lansang nga itabang lagi sa sama sa inyo nga nagkalisod. Oo, og unsa imong ikaistorya bahin sa tagaan na ka og lansang, pako, sin. Unsa imong ikaistorya? Salamat sa Ginoo ug nagatan-aw sa video. Oo, nga matagaan gyud ka kuya. Oo. Kay ang inyong balay makita man gyud nga luoy na gyud kaayo. Ana gibungkag na sa hangin. Oo, gibungkag na sa hangin. Sagbot lang pud ni. Oo, luoy gyud mo kaayo ya. Pila ka bukya imong anak? Tulo. Tulo ka buok. Oo, asa karon imong asawa di ay? Ay sa kuan. Bari sa kuan Simag. Oo, nagadto siya sa Masimag. Apel imong anak. Oo. So ikaw ra karon nabilin dinhi. Oo.
Oo, sige, salamat ya. Sige, salamat. Muna ni ang